Good morning, and good afternoon, at good evening, wherever you are in the world. Salamat sa pagbisita ninyo dito sa Justin Talk News PH. At thank you rin doon sa mga bago nating viewers for visiting sa Justin Talk News PH. At doon sa mga regular subscriber and then viewers natin, salamat din for continuously supporting the channel. At before anything else, gusto ko lang ilambing sa inyo, paki-like naman, paki-pindot yung like, and then try to share this video to your friends at mga kamag-anak ninyo. Then the most important of all is subscribe. Paki-subscribe lang kahit pa isa-isa para naman lumago itong channel na to. And we have an outlet para sabihin natin yung mga gusto nating sabihin, kasi dito sa Justin Talk News PH, all opinions are accepted. Pwede ka magpahayag ng iyong opinion with regards to the matter at hand, yung mga pinag-usapan natin with regards to the political situation ng ating bansa. Ngayong umaga na to, pag-usapan natin a very important topic, straight from The Hague. Ito yung message ng ating pinakamamahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte through his wife Hanilit Abansinya. So, di-discuss natin yan. Yan ang una nating siguro pag-usapan. Then of course, pag-usapan din natin itong until now undying issue about hindi na mamatay na kontrobersya with regards to the endorsement of Vice President Sara kay Senator Amy. And we will talk slightly mga tidbits of news and information that lumabas ng mga nakaraang mga araw. Kasama na doon yung statement ni Brownier, the EFP Chief of Staff. Pag-usapan natin at iba-iba pang mga bagay na dapat natin bigyan ng ating opinion at ang ating mga reaction with regards sa mga ganyang issue. So, ito nga, nagkaroon ng message si PRRD at ito may halong hindi ko ma-express kung anong ibig niya sabihin dito. Pero klaro naman ang sinabi niya. Ang ibig sabihin niya, the emotion that is attached to this statement, ang ibig kong sabihin. But the message is very clear. Matagal naman niya talagang pinalabas ang kanyang mga sentimento. At dapat natin alalahanin, matagal na siya nagsasabi ng ganito. Alam mo bang 2022 pa, and before that pa, nagsasabi na siya, nagpaalala siya sa mga mamamayang Pilipino with regards to this issue. Ang talagang, ang buod sa sinasabi niya, maintindihan natin na may konting pag-alala. Dahil nga sa mga nangyayari, mga paalala niya ng nakaraang mga taon na hindi naman natin tinutugon ng tama. Ilan lang ang tumugon, hindi lahat tayo ay tumugon doon sa kanyang mga paalala. At sa tingin ko, yun din ang nagbigay ng mga suliranin sa lipunan natin sa pagkangayon. At ito pilit nating ayusin. At ang mag-aayos din, mismo si PRRD din, kahit wala na siya sa posisyon. Kasi nandiyan din naman ang kanyang anak na si BP Sara, na we are hoping at we are trusting her to solve this problem, to initiate the solution para dito sa mga problema na hinaharap ng bayan. So ano ba yung sinabi ni President Duterte? Ito, paalala lang sa atin. Sinabi niya, kung hindi natin suportahan o iboto ang kanyang team, which is the PDP Laban senatorial bids, magkalimutan na lang tayo. Di ba?
merong underlying na meaning dyan sa mga sinasabi niya kung bakit magkalimutan na lang tayo. At yun, i-discuss natin later. So, mag-throwback tayo. Ano ba yung sinabi ko na mga sinabi ni President Duterte na hindi natin tinutugunan ng tama. Ang iba tumugon, pero hindi, karamihan sa atin ay hindi tumugon doon. Unang-una, doon sa statement niya with regards to PBBM, na talaga si PBBM ay may problema, may bisyo. Sinabi niya yan. Kasi may nagpakita sa kanya ng mga ebidensya with regards to that matter. At sinabi pa niya na si PBBM hindi talaga masahan. Kasi kung makikita mo yung track record niya as governor, as senator, wala talagang solid na batas na naipasa yan na napakinabangan sa mga tao. At then, as a governor, halos nga hindi makita yan doon sa Ilocos. Yan ang sabi ng mga taga Ilocos. So, talagang kung with regards to governance, wala yan, zero yan si BBM. At dahil sa kanyang mental condition, dahil nga sa vision niya, hindi siya during stressful conditions na kailangan ang decision niya, hindi niya kayang ibigay niyan. Dahil nga wala siyang political will. Yun ang ibig sabihin ni President Duterte. And he is a weak person, weak individual. Yun ang sinabi ni President Duterte. He always reminded us na yung question kasi noon kung makipag-alyansa ang PDP sa team ni BBM. Sabi niya, hindi siya makipag-alyansa. Dahil nga sa reason na yan, na si BBM hindi mo makapagtiwalaan yan. At naging totoo naman. With the way things are going right now with the administration of PBBM, klaro-klaro at may katotohanan yung sinasabi ni President Duterte. At isa rin doon sa mga reason lumapit sina First Lady Liza para gagawin siyang agriculture secretary after na natalo siya doon sa vice presidential bid niya against Leni Robredo. Natalo siya doon. At yan, linapit nga sa kanya na gagawin siyang agriculture secretary. At siyempre, tumanggi si President Duterte na gagawin yan. Kaya doon nagsimula siguro yung galit ng mga Aranita at mga Marcoses. Dahil nga, inayawan niya si PBBM. Kasi alam ni President Duterte kung anong capacity at anong ability ni BBM. At nakita din naman natin yan nung unang years ng kanyang pagiging presidente na inako niya ang pagiging agriculture secretary. Meron ba siyang nagawang isang bagay o isang programa diyan sa Department of Agriculture that changes, na nagkaroon ng talagang malaking development or programa na nag-improve sa present situation ng ating agriculture? Wala. 2 years siya, halos 2 years yata siya dyan sa Agriculture Department. Wala siyang nagawa. Isa dyan, yung presyo ng bigas. Kaya nga, dyan siya, yan ang isa sa mga pinakamalaking issue na binato sa kanya with regards ng 20 pesos na bigas. Siya ang Secretary of Agriculture nung panahon na yun. At wala siya nagawa. Binitawan na lang niya bago niya binigay diyan kay Secretary Chu. Na hanggang ngayon wala rin namang masasabi mong malaking improvement doon sa sektor ng agriculture. Yung promises nila na bababa ang presyo ng bigas hanggang ngayon, nandyan pa rin. Magkano ba ang presyo ng bigas ngayon? Mataas pa rin dahil hindi nila mapipigilan yung
smuggling. Yan ang katotohanan dyan. At hindi nila ititigil yan. Kaya nga yung importation ng bigas talagang nakaka-apekto sa agriculture natin. Kahit sabihin mo na may tarification mo tayo, na dapat makikinabang yung mga magsasaka. But until now, the farmers are waiting for that benefit na darating. So ito, yun ang buod sa sinasabi ni President Duterte na kung mangyari man hindi natin susundin itong habilin niya sa atin, ang habilin niya na suportahan yung mga kandidato ng PDP Laban, ang ibubuto natin na straight. Balikan pa natin ulit kung ano pang sinabi ni President Duterte, not only to PBBM. Sinabi niya noon, nung first maisog, sinabi rin niya yung vision ni President Bongbong, kung ano, alam na ninyo yung word na bangag, yan nagsimula sa unang maisog rally sa Davao. Doon niya talagang sinabi na yan ang vision ni PBBM. Nung time pa nga na yun, nagsalita si Baste, nandiyan si Senator Amy Marcos during that time. Medyo nagkabanggaan sila ni Senator Amy noon. Nagkasagutan din sila sa social media. Ngayon, yan ang sinabi ni President Duterte sa atin na hindi nagre-response ang mga tao. Then, ang pinakamabigat dyan, yung sinabi niya sa military na unresponsive until now ang military. Nakapagtataka na dapat naman sa sinasaad sa responsibility ng military is to protect the people, to protect the Constitution, and to defend the people of this country, and they're not doing that until now. The people are undergoing this hardship sa lahat na bagay, injustices, at lahat ng mga dapat naman mag-react ang military, hindi yan nangyayari. Marami nagsasabi na wala na, sold out na yung mga generals kaya hindi makakilos. Mamaya pag-usapan na natin regarding dyan, yung sinabi ni Browner. Ngayon, hindi nagre-response ang military. Even to the point na sinabi ni President Duterte na susundin ba niyo yung commander-in-chief niyo na ganyan ang mental situation? Susunod ba kayo? At sinabi rin niya doon sa mga PNP, susunod ba kayo sa maling utos? O nagre-response ba yung military? Hindi. Ngayon, lagi nilang sinasabi, if you're going to the streets by the millions, magkaroon ng rallies na talagang massive, pwede kaming sasama. Ba't nangyari na yan sa Iglesia ni Cristo? Rally nung January 25, lumabas ba ang military? Hindi. Siguro kung lumabas ang military during that time, hindi darating sa point na to na si President Duterte ay magbabalak o magplano ng ibang bagay para dito sa gagawin niya to save this country. At ito yung para sa akin talagang sinadya niya na hindi naman sinabi niya na magpahuli, sinadya na kumprontahin yung sitwasyon na yan with regards to the ICC. Alam niya mangyari ilang beses ko na inulit yan dito. At balik naman dito sa sinabi ng military na lalabas sila kung maraming retired generals na ganyan, mga sa totoo lang sabihin ko na mayayabang lang yan. Yung mga colonels dyan may nagbablog pa na ganyan, panayang sabi na ganyan. Anong nangyari? By the millions daw sila, o sana kayo. Yung ano nangyari ngayon, yung sino pinuno nyo, sana ngayon. Puro kayabangan lang Kaya huwag niyong sabihin yung bagay na hindi niyo kayang magampanan. Mainis lang yung mga tao sa inyo Nag-appear pa kayo sa mga rallies. Wala rin naman nangyayari sa inyo. Wala kayong ginawang solido. Puro lang dakdak. Pati yung mga juniors dyan na nagbablog na rin, puro lang ganyan, depensa, ganyan. Sumasama pa kayo sa politika. Hindi naman yan ang inyong dapat gampanan. Sorry na lang doon sa mga matitino mga generals. But yan ang katotohanan. Kaya si President Duterte, itong grupo na to, nakipagkita si President Duterte.
totoo lang, nandyan ba kayo nung hinuli si President Duterte nung kinidnap? Huwag niyo sabihin na hindi niyo alam. Kaya wala yan eh. Ngayon, kayo kasi may experience siya. Kayo ang may kakayahan na gagawin yung mga bagay na yan. So, yun ang isa sa mga bilin ni President Duterte na hindi talaga natin tinugunan. Wala tayong response to his request, to his pakiusap. Wala, hindi tayo nagre-response dyan. Kaya, nung after ng Maisog Rally sa Hong Kong, naisipan niya, napaka-iksi na lang ng panahon para gagawin natin ng isang bagay, gagawin ko personally ng isang bagay para to turn things around. Kasi alam niya, mananalo talaga yung mananalo yung alyansa. Kasi ang kinuha nila, puro may mga pangalan. At dati na mga senators, meron na sila mga baluarte. So, talagang sinugal ni President Duterte ang kanyang sarili to change ang pagkakataon na yan para maiba ang takbo ng mga sitwasyon, at ito na nga ngayon. At para sa akin, hindi pa naman dumating ang final na resulta doon sa mga ginawa niya. Doon natin malalaman kung gaano ba ka-responsive, kung ang mga tao tumugon ba, naniwala ba sa kanya pagkatapos ng eleksyon. Makikita natin doon sa result. But right now, kung i-analyze mo yung mga pangyayari, very positive na talagang nagre-response ang mga tao. Doon na lang sa pagdala sa kanya sa ICC, napakalaking bagay yun na pangyayari na magpapatunay na nagre-response yung mga tao. But I don't know kung itong ginawang action ng mga tao proactively ay magresulta sa isang boto in favor of the candidate sa President Duterte. Kaya ngayon, patuloy ang hihikayat niya na iboto yung mga Pilipilaban senators niya. Kasi sa totoo lang, isa ito sa mga paraan para mapigilan natin unti-unti itong administrasyon na to na patuloy gagawin ang mga kabalastugan, ang mga kawalang hiyaan na ginawa niya sa bayan. Itong korupsyon na unlimited. Papasalamat nga tayo na ngayon may mga balita na naubusan na raw, naubos na yung pundo na kinurap nila galing sa coffers ng ating bayan diyan sa eleksyon. Yung ayuda paubos na, kaya namumblema sila. Then alam naman natin na marami ring mga financiers, yung mga negosyante, yung mga oligarchs na sumusugal doon sa mga kandidato. At yung mga kandidato na medyo mataas ang survey, pero hindi ako naniniwala rin sa survey dahil nangyari kay President Duterte yan eh. Nasa baba siya sa survey pero siya pa rin nananalo. Kasi money over yung mga surveys na yan. At hindi naman mga gunggong yung mga oligarko na yan, yung mga financier niya. Alam nila on the ground kung sino talagang leading dyan sa mga senatorial bids natin. So doon sila tataya. At ngayon ang balita, maraming mga financiers, mga private individuals na mga negosyante na hindi na nag-finance sa alyansa at lumilipat sila dito sa Pilipilaban. Doon na nagbibigay. Kasi alam naman natin yung mga yan, mga oportunista yan eh. Kasi in the future, they can use their support sa isang kandidato kung meron silang pangangailangan sa kumpanya nila. O meron silang gustong mga projects na gagawin, hindi sila mahirapan pagkuha ng mga licenses sa government. Meron silang pool, meron silang lakas. So ganyan ang purpose niyan. Kaya yung iba, nagwi-withdraw na sila ng support sa alyansa candidates. Kaya ngayon, medyo nababahala ang grupo ni PBBM with regards to that matter. Kaya medyo nagpapanik na talaga sila. Sabi pa nga ng iba, the boat is sinking na.
At itong mga kandidato niya, baka tatalon nito eh. Isa na nga sa clear manifestation to that incident, itong paglipat ni Senator Amy at si Camille Villar dito sa PDP Laban. Dito sa Team Duterte. Actually, hindi naman sila PDP Laban. They are the additional two candidates dyan sa solid na straight na Duterte. So, kung titingnan natin itong sinasabi ni President Duterte, talagang nakikiusap na siya sa atin. Nasusundin naman siya ngayon sa pagkakataon na to. Kasi napaka-importante na ibuto natin yan. Isa dyan yung impeachment DBP, Inday Sara. Hindi naman ako naniniwala na maging successful yan, sa totoo lang. Pero kailangan din natin na maniguro. Iboto natin straight ang PDP Laban. So, dyan sa tugon ni President Duterte, that is a serious request na pakiusap na iboto natin ang straight. Kahit na alam natin na on the ground talagang malakas ang team ni President Duterte. But para tayo makakasigurado, yun ang gagawin natin. Iboto natin sila. So hindi lang tayo ang dapat bumoto, pati yung mga kamag-anak natin, mga kaibigan natin. Hikayatin natin sila na vote straight PDP Laban. So yun ang message sa President Duterte. Kailangan tugunan natin yan para matupad yan this time. At bukod dyan, positive si President Duterte na makalabas siya. Sa mga bagay na nangyari dyan sa ICC, nakikita natin na yung kaso na yan na sinampa nila, medyo tagilid talaga yan. Dahil sa maraming paglabag sa kanyang karapatan dyan sa pagkahuli pa lang. Kaya napaka-positive ang outlook ko dyan sa case na yan na ultimately madidismiss yan at si President Duterte ay mapauwi nito. Hindi na magtatagal yan. Magkaroon ng hearing sa September, I don't know kung before that time magkaroon din ng hearing kung nagre-request sila ni Nick Kaufman, si Atty. Nick Kaufman, tsaka yung Jacobs. Kung magre-request sila, I don't know kung magbigay ng desisyon ang ICC. Kasi ang ICC nasa spotlight ngayon. Alam ng buong mundo kung ano nangyari, katotohanan nangyari kay President Duterte. At medyo may pressure sila ngayon, ang ICC. Na dapat gawin nila ang tama at sundan nila yung batas nila. I-implement nila na mabuti. So yun ang sitwasyon dyan. Ngayon, dito naman sa sinabi nga ni President Duterte, kasi experience na niya ang mga tao, maraming lumalabas kasi na walo lang iboto, ito ang isingit. Hindi yan ang tugon ni President Duterte. Iboto natin na straight ang PDP Laban. Kung gusto ninyong iboto si Senator Amy or si Camille Villar, ako definitely hindi ako buboto ni President Amy. Sinabi ko na ngayon sa mga previous vlogs ko na traditionally, and I will not break that tradition, na hindi talaga kami buboto. Hindi ako buboto na Marcos. Not now and not in the future. Habang I don't know kung susundan yan ng mga anak ko or mga apo ko, but sasabihin ko sa kanila, kung merong mag-emerge na Marcos sa candidate na higher position, huwag niyong iboto. Yung pangasabi ng iba, yung problema sa mga Marcos is genetic na raw. Sa genes na. So, alam natin kung anong ibig sabihin. Bakit iboto pa natin? Ito, bago tayo pupunta doon kay sa case ng endorsement ni Vice President Sara kay Senator Amy, dito muna tayo, tatapusin muna natin itong sinasabi ni President Duterte. Kasi, may kasamang tampo kaya nga sinabi ko nga may underlying reason bakit nasabi niya yun, dahil experience na niya yan ilang beses na siya nagpaalala sa atin na hindi natin sinunod. Pero yung iba naman
Ang reason nila bakit bumuto sila sa unit team, kasi nandoon si Inday Sara. It was the decision of Inday Sara. Pero nung nag-decision si Inday Sara nga, ibang circumstansya. Dahil may pangako na ituparin lahat ang kanyang ni-request na ipatuloy yung mga project na President Duterte at yung ibang mga promises pa na hindi tinupad at tinaksil pa, trinaydor pa si President Sara. Instead na pabayaan na lang, hindi nila tinupad, binalikan pa. Isipin mo yan, kung ganong at the highest form of betrayal yun, kung titingnan mo. Hindi mo pa nga tinupad yung pangako mo, kinalaban mo pa, ipapahamak mo pa, inaway mo pa, o ano pang iba, pinakulong mo pa yung ama. Isipin mo yun, highest form of betrayal talaga yun, kung tutuusin mo. Kaya nga, yun ang pakiramdam ng mga supporter ni President Duterte. Pakiramdam ko rin yun dahil susuporta ako kay President Duterte. So, ito, huwag nating kalimutan yung mga sabi-sabi nila, delikado yan dayain. Kung ganyan pag-iisip natin, matatalo talaga tayo. Kung ganyan ang pag-iisip, kaya huwag niya alisin yung pag-iisip na mananalo tayo, kasi nananalo na tayo ng 2016. Tandaan ninyo, maraming lumulutang noon, malabo yan. Noon virtually si President Duterte hindi ganong kilala. Walang nagdi-discuss sa social media, ilang vloggers lang na talagang mga diehard Duterte supporters na nagdi-discuss sa kanya. Ang mga taong bayan talaga ang talagang nagpush sa kanya para manalo. Wala halos walang suporta sa mga oligarch. Halos nga hindi makapaglabas ng ads during the time. Ano na lang kaya ngayon? Na sa dami nagsusuporta kay BP Inday Sara. Kung sabihin naman natin, dayain nila yan. Hindi nga sila makadaya ng ganyang karami. Hindi yan, kahit na pa sino pang expert ang tanongin nyo sa computer, hindi yan ganyan karami ang madaya. Ang narinig ko kay Attorney Glinchong, 8 million. 8 million ang maximum na madaya nila. Paano na lang kung bubuto tayo ng straight? More than 50% or 60% sa boto ang registered voters ang bubuto. Ngayon, at sa tingin ko around 70% ang bubuto out of the 65 or 63 million registered voters. So siguradong panalo na sila lahat kasi pare-pareho ang boto nila na makukuha kung mag-block voting tayo. Yun ang idea dyan. Tangay lahat. Kaya yung top 12, kuhang-kuha nila yan kung tutuparin natin yung block voting. Hindi tayo mamimili. So yun ang idea dyan. Kahit dayain pa nila, kasi nangyari na kay President Duterte, paulit-ulit kong sabihin, kinapon yung boto ni President Duterte, nagkaroon ng dagdag bawas, but still panalo pa rin siya dahil sa massive yung botong nakuha niya. That was around 20, sa tingin ko 25 million na nakuha niya. What still, kinapon nila, kaya umabot na lang ng 16 million. So around 8 million ang talagang nadaya. Pero hindi pa rin naabutan ni Marojas. 14 million lang si Marojas. Saka magugulat ka ni Drilon. 18 million na nakuha niya, mas malaki pa kay Duterte. Maniwala kayo doon. 18 million nakuha ni Drilon noong 2016 na boto. Kaya makikita natin kung tayo ay bubuto ng sabay-sabay, talagang black voting, talagang hindi nila maabutan, hindi nila madaya ng hindi nila maniobra through the computer. Kasi kung gagawin nila yan, ang isang presinto, zero lagi. Zero itong dito sa Caloocan, zero. Dito sa imposible yan mangyari. Kung legitimate yung mag-analyze sa gaganapin na pagbubuto, hindi imposible maging zero sa isang
isang presinto, ng isang kandidato. Kaya yan klarong-klaro na may dayaan. So, yung mga statement ng mga expert, mga ganyan, i-conclude na lang natin na mayroong dayaan talaga na mangyayari. Kasi yan lang ang isa sa mga option nila eh. The last option na pwede lang gagawin. Kasi nakikita natin sa survey, lagapak sila lahat. O tingnan mo si PBBM ngayon. The worst president. Mas worse pa kay ni Gloria ang trust rating niya negative. I think negative 29 or negative 22. Saan ka makakita na ganong presidente? 3 years pa ang kanyang pamumuno. Pero yan na ang inabot niya. Dahil sa mga kawalanghiyang ginagawa nila. Alam naman natin kung hindi natin mabilang yung mga kapalpakan na nagawa nila eh. Hindi lang dyan sa korupsyon. Sa lahat na bagay, palpak talaga lahat. Kita mo ang sitwasyon ngayon ng mga tao. Ang daming naghihirap. Halos hindi makakain yung iba. Ang krimen napakataas. Siyempre, pag walang hanap buhay yung mga tao, pupunta yan sa mga masamang gawain para mabuhay. Yung word na kapit sa patalim, mangyayari naman ngayon. Nangyayari yan sa kapanahonan ni Noynoy Aquino, wala ring ginawa. Di ba? Pero ito ngayon, mas grabe sa totoo lang kay kapanahonan ni Noynoy. Tolerable pa yun. Dahil hindi halata yung pagnanakaw eh. Ngayon harap-harapan. Ang tindi. At sa pinapakita pa yung mga nakaw nila. Mga ninakaw nila sa atin. Pinapakita pa. Pinagyayabang pa. Di ba? Matindi yan. Ngayon, ito ang ni President Duterte. Kalimutan na lang kung ganyan. Dapat tugunan natin yan. Yung iba nababahala, pero walang ibang dapat gagawin. Ibuto natin na yan lang ang paraan eh. Yan lang ang paraan ng labanan natin itong rehimen na to. Sa ganitong paraan. Kasi kung mag-people power tayo, yung sinabi ko pa nga, paulit-ulit, na hindi maging successful ang people power kung hindi kasama ang military. At yung mga tao, parang malabnaw ang kanilang pagsama sa mga rallies. Talagang gustong-gusto nila, pero hindi sila confrontational sa totoo lang. Sa mga ganyang rallies kasi, kahit na titingnan mo sa ibang bansa, hindi yan hahantong sa isang real change kung wala talagang mangyayaring paglalaban. Mayroong paglalaban sa streets pa lang, pero ngayon the way people are acting, hindi mangyayari yan. So ito lang ang paraan, election. Peaceful means, kahit dayain nila, tuloy tayo, basta marami tayo, in massive votes ang ibigay natin dito sa eleksyon na to for the PDP Laban Duterte, Senatorial Vice President Duterte. So yun ang gusto kong ihabilin sa inyo, yung mga sinasabi ni President Duterte, tugunan natin. Okay. Dito naman tayo sa very controversial topic, yung pag-endorse ni Vice President Sara kay Amy Marcos. Meron kasing emotional interpretation or commitment. Ang emotional nila nakakommit na against sa mga Marcoses, particularly kay Senator Amy Marcos. Ibahin natin yung political side of the story. Kasi kung politiko ka, ibang strategiya ang i-approach mo dyan. Iba rin yung emotional na issue. Kasi ang paniwala natin talaga namang dinaya ang mga Duterte. At si VP Sara, trinidor, dinaya pa. At ang daming kabalastugan na ginawa sa pamilyang Duterte ng mga Marcos. So dapat talaga magagalit ka. At being a supporter, normal lang yan. Na emotional attached ka sa diyang paniwala na talagang dinaya yung sinusuportahan mo. Kaya hindi ka si VP Sara hindi dapat ginawa niya yung pag-endorse. So maraming interpretation niyan. Pero yung mga interpretation kasi na yan, may naka-attach na emosyon na nga. Kung ikaw politiko, iba ang strategiya mong
gagawin. At ito na nga clearly ang ginagawa ni VP Inday. Itong lahat ng ginawa niya to her advantage, sa totoo lang, to her advantage. Itong mga ginawa niya. Alam naman niya yan na ginamit ng mga Marcoses si President Sara para makabalik sa Malacanang. Pwede niya yun, baliwala na lang, ibig sabihin na hayaan mo na lang yan si Senator Amy sa gagawin niya. Kung independent siya, hayaan na lang, pwede ganun. Pero kinuha nga yan para sa advantage niya. Sa tingin ko hindi naman si Vice President Sara ang lumapit, kung hindi si Amy. At nakita ni Vice President Sara ang bigat ng offer na tulong. Hindi naman trust yun. Talagang for this situation, ito pwede kong pakinabangan yan. Pwede ko magamit yan for my advantage. Yun ang ginawa ni Vice President Sara. Kaya tinanggap niya yung endorsement. And-explain na natin yan sa mga previous vlogs ko. Gusto ko lang paalala ulit na yan ang decision ni President Sara. Ni Vice President Sara. Sinabi rin naman ni Vice President Sara, you have the choice kung ibuto mo si Senator Amy o hindi. Choice ninyo. Hindi naman tayo pinipilit na bumuto. Tulad ko. Hindi ko tradition ko nga hindi ko ibubuto ang mga Marcoses now or in the future. Hindi ko talaga ibubuto. But nandyan na siya sa puder ng Duterte team. Kaya natin na kung ano mang kabutihan ang maidulot niya without supporting her, without voting her. Di anong nakita natin? Kaya nga sinabi ko, bago yan ginawa ni Amy yung Senate hearing, kinausap na niya si VP Sara. Hindi yang nag-crop up lang, na kaagad ito. Kinausap na niya, alam niya ang sitwasyon niya. Na kinik out na siya sa alyansa. Kahit na isa siya sa mga nag-organize sa team na yan, kinik out pa siya ng mismong kapatid niya, nag-kick out. Siyempre, yung mga galamay doon nagsasabi, tanggalin na natin yan dahil nakakasira sa atin. Si Toby Chanko, baka kasama sa nag-decision. At mayabang pa ngayon, mabuti daw na ginawa nila yan, na matanggal yung dalawang nakakabuti sa alyansa. Talaga nakakabuti ba? Tingnan mo ngayon ang nangyari sa alyansa. Nagtatalunan yung mga kandidato niyo. Hindi malaman kung anong gagawin. Kanya-kanyang diskarte na lang. Makikita natin yan sa May 12 election kung anong maging resulta niyan. Hindi ako naniwala dyan sa survey. Isipin mo, ang nag-endorse sa'yo negative ang trust rating, ang approval rating, tapos ganyan pa rin ang sitwasyon. Ganyan pa rin ang ranking nyo sa survey. Hindi ako maniwala dyan. Samantala, namayagpag yung survey rating ni Vice President Sara. Around 61 to 60%. Tapos yung niya hindi gumalaw. Imposible yan. Kaya lutong-luto yan yung na yan. Yung survey na yan. Hindi yan nagre-reflect sa totoong sitwasyon on the ground. At yung survey niya nung last March 25 to 28, wala pa itong endorsement ni Amy Marcos. Endorsement ni VP Sara kay Amy Marcos. So, hindi pa yan kasama dyan sa survey na yan, yung pangyayari na yan. So, ito nga, kung ikaw, politiko, kukunin mo yan. Tingnan mo ano nangyari kay Amy Marcos ngayon. Marami na siya yung dinidivulge na mga bagay na hindi natin alam. At directly sinasama niya kung ano ba talagang sitwasyon ng bansa natin dito sa administrasyon ng kanyang kapatid na napakasama ng pangyayari. Kaya nga, tama ang mali wala nang pagkakataon yan. Tama. Magtama niyan si VP Sara na, hindi na si BBM. Kasi hindi na talaga yan mag-change. There's no way na mag-iba ang pag-iisip niyan.
I don't know. Milagro na lang siguro. Tsaka hindi na rin accepted ng mga tao. The only way na gusto na mangyari ng mga tao na maalis siya sa pwesto na yan. Sa totoo lang. Yun lang. Ngayon, ito nga, yung kay Senator Amy, marami na siyang revelations regarding doon sa Polvoro News, mga dumudugo-dugo. Yan, hindi natin alam yan noon eh. Naglalabasan ngayon. Then other things na i-reveal niya. At marami pang i-reveal niyan nang habang palapit na palapit ang eleksyon. Maniwala kayo, marami pang sasabihin yan. So, kaninong advantage na pupunta yan? Kay Bibi Sara. Di ba? Oh. Kay Bibi Sara. At isa sa mga bagay niyan, kung mapipil na mga loyalista, na talagang si Senator Amy medyo palakas ng palakas. Yung naiwan doon sa alyansa, pupunta yan dito. But, hindi ko alam kung patuloy nilang, kung susundan nila si Senator Amy na iboto rin yung mga PDP laban. Parang malabo rin, di ba? Yung mga loyalista, iboto yung kay Amy, probably. For sure. Pero, the probability na ibubuto nila yung team, yung Duterte, medyo nalalabuan ako. Alyansa pa rin ang ibubuto ng mga yan. Yung nga ang isang isang problema. Pero may part dyan na maging loyal kay Senator Amy na susundin naman ang utang na loob for this time na in-endorse siya ni VP Sara. Iboto rin nila yung mga kandidato ng PDP laban. Baka yun din ang usapan. Merong mga supporters si Senator Amy na nakakomit na dyan para iboto yung mga senatorial bids din ni President Duterte ni VP Sara na in-endorse. Usapan na yan. Ayong sinabi ko pala kanina na itong pangyayari dyan sa hearing, hindi yan basta lang na-crop up na inisip ni Amy, yun ang gagawin niya. Pinapaalam yan. Siguro nag-usap sila ni Inday. Ito opinion ko lang to. Pwede tayo magkakamali dito. Kung ito naman talaga ang nangyari, maganda. At least, na-analyze natin na mabuti. Hindi kaya nag-usap sila. Sabi ni Senator Amy, gusto kong tumulong dahil nga ganito nangyari kay President Duterte. Ayaw ko naman yung pangyayari na yan. Maraming linabag yan sa batas natin. As being kaibigan, talagang sumusuporta rin siya ni President Duterte noon. Gusto kong gumawa ng hearing with regards to this matter. Malamang yun ang nangyari. Kasi nung first hearing, nag-appear si Vice President Sara during that hearing. Huwag sabihin na tinawagan tapos sumagot ka agad. Meron ng usapan yun. Pero baka hindi pa minensyon ni Senator Amy. Probably na hindi pa sinabi niya na gusto ko magpa-endorse. Baka on the latter part na lang. So nag-usap na ito hanggang nakita ni VP Sara yung advantage kung i-endorse niya si Senator Amy. Kaya yun ang nangyari. Diba, latter part nung pangalawang hearing na after ilang days, in-endorse niya kaagad. Nung una si Robin Padilla. Kaya nga nasasabi ko, yung sinabi ngayon, tahimik si President Duterte with regards to endorsement nang tinanong siya. Ayaw lang niya sabihin, siguro, para hindi mabulabog yung ibang mga supporters niya. Ganyan lang ka kung ikaw politiko, alam mo naman na maraming against dyan. Sasabihin mo pa ba? Si VP Sara, nagsabi ba? Nasabi niya sa media na talagang sinusuportahan niya si Senator Amy. But alam naman niya ni Vice President Sara, ano mang decision niya, marami pa ring susunod sa kanya na tama ang ginawa niya.
magko-comment lang, emotionally attached sila diyan sa paniwala na ayaw nila kay Jaime. Na may tama rin naman ang basihan nila diyan. Tama ang basihan nila sa mga ginawa naman nila Jaime at ni PBBM. Sobra. Hindi ko naman na sinasabi na kasama siya diyan sa pagtaksil. Pwedeng hindi against siya diyan sa pag-traidor. Against siya. Nga sabi ko pa nga na may circle diyan sa paligid ni PBBM na yun talaga ang kasi alam naman natin kung gaano kawik yan eh. Mostly ng ano niya, yung asawa niya, talagang isa yan sa mga nagbigay ng mga matitinding decision diyan. Kasi yan nga sabi ni President Duterte, weak si PBBM, walang political will yan. Kaya ibang tao, particularly si First Lady Risa, ang nagbibigay ng mga decisions na very critical at mostly ng mga decision na yan nakakasama talaga sa kanilang pamilya, sa kanilang grupo. So yun ang nangyayari dyan. So before pa, nag-uusap na sila Senator Jaime at saka si BP Sara with regards to that matter. So yun ang nag-crop up. Sabi niya yung BP Sara, i-endorse na kita. Di ba ngayon, ang dami ng revelations, positive yun. Kung pinabayaan na lang niya si Jaime, wala siya nakukuhang mga ganitong issue. O, hindi ba nakakayanig yun? Kapatid ng presidente, kalaban, galing siya doon, kalaban siya, lumipat ng kabila. O, anong impression ng mga butante niya? Na, bakit lumipat si Jaime? Bakit lumipat si Camille? O, wag, si Toby Chanko, napakasinungaling kung sabihin niya na walang effect yan doon sa integridad ng kanilang partido. So paglipat na lang, may isip mo, meron talagang problema yung partido na yan, ang alyansa. Dahil naglilipatan na si Jaime eh. Lipatan na si Jaime at saka si Camille. Meron talagang problema yan. Kaya huwag tayong bumuto na dyan, dito na tayo sa Pilipilaban. Ang ibig ko sabihin, doon sa mga common na mga tao, na mga butante din, nag-iisip din yung mga yan. So, yun ang malamang na mangyayari ngayong eleksyon na to. Kaya ang expectation ko, talagang lulusot itong, sabi ko, nung nakaraang vlog, 7 to 8. But, kung maging effective yung black voting, lusot yung 10 na yan. Kaya, diretso sa inodoro yung mga alyansa. With the way things are going right now, parang ganyan ang mangyayari. Ilang days na lang ba? Around 21 days to countdown hanggang election. So yun ang mangyayari dyan. So ito tama na yung bickerings natin with regards to the endorsement of Jaime Marcos by Vice President Inday Sara. Isa pa rin, as a follower, susundin natin si BP Sara. Meron siyang tamang perspektibo, kaya respetuhin natin yung decision niya. You can make your choice if you like. Wala naman nagpipilit sa inyo. Hindi naman sinasabi ni BP Sara na iboto ninyo yan. Si Camille, pwede natin iboto na ganyan. Diretsuhan kasi sa totoo lang, Pro Duterte naman talaga mga Villar noon pa. Si Manny Villar, isa yan sa mga advisor ni BP Sara. Sa totoo lang. So, pasok na yun si Camille. Doon naman kung ayaw niyo iboto si Jaime Marcos, ayaw naman talaga niyo iboto kung kayo ay totoong DDS. So, marami ka namang marami tayong choices. Si Norberto Gonzales. Pwede rin si Gringo, hunasan. Actually, si Gringo, close friend niya ni President Duterte. Yan ang katotohanan dyan. Pwede niyo yan. Maraming choices. Pero ako, mag-iisip pa kung sino. Sino ang ilalagay ko dyan. Ngayon, kukumplituhin man ninyo yung 12. Ang importante, isisigurado ninyo itong 10 na Duterte. Okay. So, moving forward to the next topic, itong ginawa ni Browner. Si Browner,
Minsan magtanong tayo, sino bang commander-in-chief? Ang mga decisions niya parang critical at parang hindi alam ni Bongbong kung anong pinagdidesisyon itong AFP Chief of Staff. Mismo si Gibo nga, kinukontra pa siya eh. Kasi sinasabi niya, maghanda tayo, military, yung mga training natin, ito na yun, dito na natin magagamit. No? Yung Northern Command natin, maghanda na. Dahil siguradong makasama tayo kung merong gera o kaguluhan dyan sa Taiwan. Merong ambition. So, ang pahiwatig niya, i-invade din ang Northern Luzon kung i-invade yung Taiwan. Yun ang ibig niya sabihin. Kaya kinukontra ni Gibo na sinasabi na hindi yan, precaution lang yan kung ano mangyari, mailikas natin yung mga OFW na nasa Taiwan. 250,000 daw yun. Pero kung tanungin mo yung OFW na sa Taiwan, wala. Business as usual naman ang mga attitude nila. O, pautot lang yan ni Browner. Mahilig sa pautot yan eh. O, kaya nga para sa akin dapat talaga kung matino yung mga tauhan dyan, yung mga lower rank na mga officials, gagawa na kayo ng paraan. Habang buhay ba kayo magpa ang ulo ng ninyo, ang pinuno ninyo dyan sa IP, ganyan ang pag-iisip, damay kayo dyan. O ngayon sinundan pa niya ang second division naka-base dyan sa Tanay, maghanda na sa Metro Manila. Parang lulusubin ng mga Chinese yata ang Metro Manila o ang mga komunista na wala ng puwersa. Ng mga komunista, kaanib na rin ng pamahalaan na to, na administrasyon na to. Anong ibig sabihin magkaroon ng people power? Paano mag people power yan? Nahawak mo yung buong AP, mga generals na yan, mga tamimi naman lahat yung mga general natin. Kaya nakakatawa ito si gusto lang ilihis ang issue sa katotohanan na lang. Walang mag-people power ngayon. Hindi na, iba na ngayon ang kultura ng mga tao. Hindi na sila sasanib diyan sa ganyang kaguluhan. Sa katotohanan lang, ang dami ng rallying dumaan. Pero may rally pa ba ngayon? Wala na nagra-rally. Busy na lahat sa kampanya. Kaya yung mga style ni Browner, bulok yan. Gusto lang niya mailihis, matakot yung mga tao na mayroong parating na kaguluhan. Magulo na nga ang natin eh. Bansa natin sa daming krimen. Doon nyo i-focus, Browner. Huwag ka nang sumali sa usapan. Panggulo lang yung sinasabi ni Browner eh. Wala naman yan, puro pautot ang ginawa niyan sa South China Sea. Gustong kalabanin yung China. O ano nangyari? Meron bang kabutihan na naidulot yan? Wala. Kaya isa sa mga pinakapalpak na Chief of Staff ng EAP yan si Browner. In our history, na totoo lang. Wala, palpak yan. Kumampi sa masama, kumampi sa mali. Nagpatuta pa dyan kay PBBM. Sa totoo lang. Huwag ka lang magalit Browner. Yung mga mista mo dyan sa pareho din sa iyo eh. Wala yan. Kaya tayo, huwag tayong magpadala sa mga ganyang kwento. Ultimo mga sundalo, tatanong ano ba to? Ano bang nangyari sa atin? Bakit pinahanda tayo? Parang pupunta, may lulusubin na ba tayo? O magkaroon ng revolusyon dyan? Sino bang may armas ngayon? Kayo lang. At mga komunista, halos maubos na nga yan eh. Bakit sasabihin mo yan? Mga tao, ninyo, hindi pulis ang magkukontrol, kundi mga military kung magkaroon ng mga rallies. Kayo ang haharap. Ganon. Wala yan sa hulog talaga, yung utak ni Browner. Huwag na yung pansinin yan. Dito tayo mag-focus sa eleksyon na to. Kasi ito lang ang pag-asa natin. At as of this time, kaya kung manalo man si BP Sara, maganda-handa ka ng Browner. Hindi lang tanggal ang pension mo dyan, may kaso ka pa dahil sa pagtanggal mo ng security kay Vice President Sara. Tsaka yung nangyari doon sa pag-kidnap ni President Duterte. Mga tauhan yung supposed mag-secure sa kanya na hindi nangyari.
Di ba? Yan, magkaroon ka ng kaso niyan. Baka maalisan ka rin ng pensyon. Tandaan mo yan sa bagay. Maraming balita-balita na secure na raw ang financial situation mo. Kaya baliwala sa iyo yung mga pensyon-pensyon na yan. So, yun lang kay Browner. Ngayon, ito nga, maraming balita. Isa dyan sa isang balita talaga na yung mga financier na nagbaback out. Financier ng alyansa nagbaback out. Sana patuloy na hindi niyo suportahan yang alyansa na yan. Kaya ito nga, si Pacquiao nagkahagilap na ng pera. Gusto nang ibenta yung bahay niya sa Forbes. Wala raw buyer. Binabaan na yung presyo. Wala pa rin bumibili. Sino bang bibili sa sitwasyon ngayon ng Pilipinas? Kayo ang magbintahan dyan. Kayo ang mga nakakuha ng maraming pera. Bukod pa dyan, kidnapping, pataas ng pataas. Natigil ba ang kidnapping? May balita ko na mayroon na naman na kidnap. Anong nangyari na? Ano yung sinasabi daw ng crime? Tapos mayroon ding sinasabi sa Marvel na totoo namang tumaas ang krimen. Dati ang pinagbintangan yun na nagpataas sa krimen ng mga vlogger dahil binabalita. Binabalita lang naman yung nakikita kung ano nangyayari dyan sa streets natin. Yun ang binabalita ng mga vlogger. Kaya totoo yung pangyayari. Hindi yan gawa ng mga vlogger. Mabuti nga, nakatulong sa inyo mga vlogger dahil sinasabi na yung krimen na to nangyayari dyan sa lugar na yan. Dapat magpasalamat kayo sa halip na i-criticize nyo yung mga vlogger. Hindi niyo yun matatago dahil on the ground ang mga tao naka-experience ng ganyang mga pangyayari na na-threaten ang kanilang buhay. Hindi na safe ang mga streets natin katulad ng kapanahon na President Duterte. Hindi niyo madinayan. Dumami ang addict ngayon. Sabihin niyo nakokontrol niyo through bloodless operations. Anong bloodless? Ano yan? Red Cross? Blood donation? Bloodless? So, ibig ko sabihin, lahat na yan, mabibisto din natin yan, yung mga lahat na pangyayari. Kasi nandito tayo nasa baba tayo, nakikita natin araw-araw ang totoong pangyayari sa kapaligiran natin. So, yung krimen nga natin nakakabahala na talaga. Dahil hindi na katulad dati na kahit pwede ka susuot, kahit anong oras, wala kang kaba. Pero ngayon, kabado na ang lahat ng tao dito. So, siguro, for this vlog, medyo marami na tayo na-discuss. So, hanggang dito na lang siguro tayo, dito sa episode na to. At salamat doon sa mga bago natin mga viewers. I hope you will subscribe this channel, Justin Talk News PH. Thank you. Thanks a lot doon sa mga regular viewers natin. At see you in my next broadcast, in my next vlog. Maraming salamat po.